Ang araling ito ay nakaangkla sa MELC o tinatawag na Most Essential Learning Competencies sa Filipino 9 na may mga layuning na bibigyang kahulugan ng matatalinhagang salita ang ginamit sa tangka at haiku at naisusulat ang payak na tangka at haiku sa tamang anyo at sukat. Konnichiwa! O genki desu ka? Bago natin simulan ang ating paglalakbay, humingi muna tayo ng gabay at panalangin sa Panginoon. Panginoong Diyos, pinupuri at lubos ka po naming pinasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at lalo't higit sa aming mga pamilya. Panginoon aming Diyos, kami po'y sumasamo sa iyo na naway kami iyong gabayan sa aming talakayan. Puspusin mo ng karunungan ng isipan ng bawat isa at buksan ng isipan upang ang kaalaman na kanilang matutuhan ay kanilang magamit sa aming pamumuhay. Muli, Panginoon, ang iyong paggabay ang aming itinataas sa iyo. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Nihon yokusu o maligayang pagdating sa Japan sa wikang Filipino. Halina't simulan na natin ang ating paglalakbay. Ang una nating destinasyon ay ang Nagasaki Atomic Bomb Museum. Ang Nagasaki Atomic Bomb Museum ay isang museo na ginawa bilang alaala ng atomic bombing sa Nagasaki ng United States noong 1945. May narinig akong isang alimuong. Mayroon daw mensaheng iniwan ng pamunuan ng museo. Salamat sa inyong paglalakbay sa aming museo. Bago kayo tuluyang makalabas, kinakailangan nyo munang mapagtagumpayan ang isang task. Cherry Bomb. Sa larong ito, kinakailangan ng pagtutulungan ng mga manlalakbay. Kinakailangan ng 5 kintawan ng mga manlalakbay na sasagot sa inihandang 5 salita ng pamunuan ng museo. Kinakailangan ninyong tukuyin ang kahulugan ng mga salita bago sumabog ang cherry. Kapag napagtagumpayan ninyo ang task, makakatanggap ang mga nakakuha ng tamang sagot ng 10 yen coin. Para sa unang bilang, para sa ikalawang bilang, para sa ikatlong bilang, para sa ika-4 na bilang, para sa ika-5 bilang. Mahusay! Dahil sa angkin ninyong kagalingan ay maaari na tayong magpunta sa pangalawa nating destinasyon. Ang ating pangalawang destinasyon ay ang J-World. Ang J-World ay isang anime theme park na matatagpuan sa Tokyo, Japan. Makikita rito ang iba't ibang estatwa ng ilan sa mga paboritong anime character ng masa, katulad na lamang ni Luffy ng One Piece, Naruto ng Naruto Shippuden, at Son Goku ng Dragon Ball Z. Ang pamunuan ng J-World ay may inihandang mensahe para sa inyong lahat. Mangyaring basahin. Lucky me!
Ang larong ito ay susubok sa talino at swerte ng mga manlalakbay. Ang mga manlalakbay ay may makikitang iba't ibang mystery box na naglalaman ng karakter ng iba't ibang anime sa screen na kinapapaaloban ng matalinhagang salita na kinakailangan nilang hulaan ang kahulugan. Ang Japanese yen na matatanggap ng mga manlalakbay ay naaayon sa anime na kanilang napili. Para sa ating liyenda, para sa ating unang mystery box, ikalawang mystery box, ikatlong mystery box, ikaapat na mystery box, at ikalimang mystery box. Tayo nang dumako sa pangatlo nating destinasyon. Ang sunod nating destinasyon ay ang Tokyo Skytree. Bago tayo tuluyang makapasok sa loob ng tore, kinakailangan muna nating sagutin ang task na ibinigay ng pamunuan ng Tokyo Skytree. Ang task na ito ay tinatawag na Kapeires. Para sa ating panuto, tukuyin ang mga kahulugan ng mga salita. Ilagay sa kahon ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, anak pawis. Para sa ikalawang bilang, i-cross sa noo. Para sa ikatlong bilang, pulang gugo. Para sa ikaapat, hawak sa ilong. Para sa ikalima, likaw na bituka. Dahil sa ating pagtutulungan, ating napagtagumpayan ang task na naiatang sa atin. Kaya naman, halina't pasukin natin ang Tokyo Skytree. Ang Tokyo Skytree ay may taas na 634 meters at sinasabi na ito ang pinakamataas na tore sa buong mundo. Sa tuktok ng tore, matatanaw ang magandang syudad ng Tokyo. Sit back and relax. Sa susunod na nating destinasyon, tiyak na siksik, liglig at umaapaw na kaalaman ng inyong mababatid. Ang sunod nating destinasyon ay ang Kadokawa Culture Museum. Inyong mapapansin sa Kadokawa Culture Museum ang iba't ibang kultura na makikita sa bansang Japan. Sa bansang ito, hindi lamang mata ang mabubusog kundi pati ang ating mga kaalaman dahil sa mayamang kultura rito katulad na lamang sa pagsulat ng mga tulang tangka at haiku na minananating mga Filipino. Batay sa naging paglalakbay noong nakaraang araw, ano muli ang tamang anyo at sukat ng tangka at haiku? Tama! Ang tangka ay binubuo ng 5 taludtod na may bilang na 5, 7, 5, 7, 7. Ito ay may 31 pantig sa kabuuan, samantalang ang haiku naman ay binubuo lamang ng 3 taludtod na may pantig na 5, 7, 5 at may 17 pantig sa kabuuan. Mahusay! Tunay na may natutunan kayo sa ating nakaraang paglalakbay. Katulad ng ibang akdang pampanitikan na mayroon ng ating bansa, ang pagsulat ng tangka at haiku ay ginagamitan din ng matalinhagang salita. Ano nga ba ang matalinhagang salita? Ang matalinhagang salita ay malalalim na mga salitang may simpleng kahulugan o di kaya'y halos walang tiyak o kasiguraduhang ibig ipahiwatig maliban sa literal na kahulugan nito. Ito ay ginawang talinhaga na iniuugnay sa kung ano ang ibig sabihin ng nagsasalita. Ginagamitan ito ng mga kasabihan, idioma at tayutay. Ang pagpapakahulugang metaphorical naman ang ginagamit ng pagpapakahulugan sa matatalinhagang salita o pahayag. Ito ay pagbibigay kahulugan sa salita bukod pa sa literal na kahulugan nito. Ito ay nakabatay kung paano ginamit ang salita sa pangungusap. Ito ang mga halimbawa ng mga matatalinhagang salita o pahayag. Alimuom o chismis, buwayang lubog o taksil, ikrus sa noo o tandaan, matalas ang dila o masakit mangusap, alog na ang baba o matanda,
nagsusunog ng kilay o nag-aaral ng mabuti. Daga sa dibdib o takot. Narito naman ang halimbawa ng tangka at haiku. Atin itong suriin at tukuyin ang kahulugan ng mga matatalinhagang pahayag o salita na ginagamit sa akda. Para sa una, tangka. Ito ay sinulat ni Bridget Tumbaga. Ikrus sa noo, pagmamahal ko'y tapat. Ikaw ay sapat, hindi muling iiyak. Yaong pusong busilak. Para naman sa haiku, isinulat ito ni Bridget Tumbaga. Suntok sa buwan. Itong ating paglasap. Hanging kay sarap. Tanong. Batay sa binasang akda, ibigay ang pagkakaiba ng paksa ng haiku at tangka. Para naman sa ikalawa, ibigay ang literal at metaphorical na kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa halimbawa. Naunawaan niyo ba ang ating paglalakbay sa kultura ng Japan? Mayroon ba kayong nais itanong o linawin? Kung gayon, bago tayo tumungo sa ating sunod na destinasyon at upang aking malaman kung talaga bang kayo ay may natutunan, may inihanda akong isang gawain na tatawagin kong Brain Boozled. Para sa ating panuto, puna ng sumusunod na talahanayan. Tukuyin ng literal at pagpapakahulugang metaphorical ng mga matatalinhagang salita. Para sa unang bilang, ibaon sa hukay. Ano ang literal at metaphorical na pagpapakahulugan? Para sa ikalawang bilang, kisap mata. Ano ang literal at metaphorical na pagpapakahulugan? Para sa ikatlong bilang, suntok sa buwan. Ano ang literal at metaphorical na pagpapakahulugan? Para sa ikaapat, may bulsa sa balat. Ano ang literal at metaphorical na pagpapakahulugan? Para sa ikalimang bilang, balik harap. Ano ang literal at metaphorical na pagpapakahulugan? Dumako naman tayo sa pangkatang pag-uugnay. Kung ikaw ay nasa paaralan ngayon, maaaring bumuo ng pangkat kasama ang mga kaklase upang gawin ang susunod na gawain. Kung ikaw naman ay nasa inyong bahay, maaari ka namang pumili at mag-anyaya ng ilang miyembro sa inyong pamilya upang maging epektibo at maisakatuparan ang gawaing ito. Ang sunod nating destinasyon ay ang Mount Fuji. Ang Mount Fuji ay ang pinakamataas na bundok sa bansang Japan. Mangyaring magdahan-dahan sa inyong pag-akyat upang ang inyong kaalaman ay huwag mawaglat. Sa ating pagbaba sa Mount Fuji, kayo ay papangkatin ko sa 4. Mangyaring bumilang mula bilang 1 hanggang 4. Para sa ating panuto, ang bawat pangkat ay kinakailangan ng tigi-isang kinatawan na pipili ng mystery boxes. Ang bawat mystery box ay naglalaman ng matatalinhagang salita na kinakailangan ninyong mailapat sa paksa ng inyong gagawing pagtatanghal. Ang bawat pangkat ay bibigyan lamang ng 10 minuto sa paghahanda sa gawain at 1 hanggang 2 minuto para sa presentasyon. Para sa unang mystery box, haiku. Ang inyong matalinhagang salita ay tinatangay ng agos na may paksang pandemya. Para sa ikalawang mystery box, tangka. Ang inyong matalinhagang salita ay lumulutang sa paap na may paksang pag-ibig. Para sa ikatlong mystery box, tangka. Ang inyong matalinhagang salita ay buwayang lubod na may paksang isyong panlipunan. Maaari kayong pumili ng isa. Para sa ika-4 na mystery box, haiku. Ang inyong matalinhagang salita ay iniwan sa dilim na may paksang kalikasan. Ang inyong presentasyon ay mamarkahan gamit ang sumusunod na pamantayan. Talagang inyong ipinakita ang angkin ninyong kahusayan, ngunit di pa riyan nagtatapos ang ating paglalakbay. Ang sunod nating destinasyon ay ang Shinjuku Gyoen. Ang Shinjuku Gyoen ay sikat na sikat sa bansang Japan dahil sa angkin nitong ganda. Ang lugar na ito ay napapalibutan ng magaganda at mababangong cherry blossoms. Siyarang tanong. Bilang isang tao na may kakayahang makapagsabi ng kanyang salubin at damdamin, bakit may pagkakataon na kinakailangan nating itago sa mga talinhaga ang iba nating wiwikain?
Ang sunod nating destinasyon ay ang Tokyo Disneyland at Disney Sea. Ang Tokyo Disneyland at Disney Sea ay napapalibutan ng iba't ibang attractions na talaga namang kinagigiliwan, hindi lamang ng mga bata, pati na rin ng mga matatanda. Ang ating kaibigang si Mickey Mouse ay may ipinadalang isang sulat. Oha! Maraming salamat sa inyong pagbisita. Nais ko pa kayong higit na makilala, kaya naman may isa pa akong katanungan na nais kong bigyan ninyo ng kasagutan. Scurrying Thoughts. Para sa ating panuto, sagutin ang sumusunod na katanungan sa loob ng 5 pangungusap. Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang paggamit ng matatalinhagang salita sa iba't ibang pang-akademikong sulatin? Magaling! Talaga namang siksik, liglig at umaapaw ang inyong mga napulot na kaalaman ngayong araw. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, may inihanda akong feedback form na kailangan ninyong sagutan. Isang panibagong araw na naman mga kahenyo ang ating nalampasan. Maraming salamat sa inyong panonood at partisipasyon sa ating naging talakayan. Baunin ang nakuhang aral, i-apply sa inyong tahanan at palawakin pa ang inyong kakayahan. Ito muli ang Mag TV version 2.0. Hanggang sa muli, paalam!